Sa pool sa CCTV, pagmasdan ang lalaking yan na nilapitan ang isang nakaparadang sasakyan sa Maynila. Maya-maya, pinagsasaksak na niya ang nakasakay sa kotse na isang Chinese. Ang suspect, naglakad lang palayo na parang walang nangyari. Ano kaya ang motibo sa krimen? Yan ang dapat abangan. Ngayong ika-19 na araw ng Nobyembre taong 2024. Ilang bayan sa Pangasinan, lubog pa rin sa baha. Pati sa Tugigaraw, Malaw Water World ang halos lahat ng barangay. Mga nasalanta ng Bagyong Pepito sa Catanduanes, binisita ni Pangulong Marcos. Senator Raffy Tulfo at Cynthia Villar, nagkasagutan at hamunan. Kung gusto mo, magpaano pa tayo, lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. Heto pa ang isa, Senator Villar nanugod daw sa simbahan. Kandidatong Vice Mayor sa South Cotabato pinagbabaril sa kusina. Dalawang trabahador sa Cebu patay ng matabunan ng semento. Halos 4 na rang estudyante na ospital dahil sa kinain nilang spaghetti. Malamig na simoy ng Pasko, ramdam na ngayong nagsimula na ang amihan. At sisilipin natin live ang huling gabi ng pangmalakasang Grand Biniverse Concert. Sa pool sa CCTV ang pananaksak sa isang Chinese habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Tondo, Maynila. Ang suspect, posible umanong Chinese din na nakunang parang walang nangyari pagkatapos siyang gawin ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kita sa kuhang ito ng CCTV ang paglapit ng nakaasul na lalaki sa nakaparadang itim na sasakyan sa Padre Algecid sa Tondo, Maynila. Pagtapat niya sa bintana, inundayan niya ng saksak ang driver sa loob ng sasakyan. Matapos niyan ay nakaandar pa ang itim na sasakyan. Habang ang suspect naman, normal lang na naglakad palayo. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakita pa ang suspect na may tinatawagan sa cellphone. Kalaunan ay pumara ng tricycle at tuluyan ng lumayo sa lugar. Ang biktima naman, binawian na ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan. Nagtamo siya ng 4 na saksak sa hita, kaliwang paa at binti. Dito mismo sa paradahan sa tapat ng isang Chinese temple nangyari ang pananaksak. Ayon sa otoridad, may ilang testigo na nagsabi na taga rito at umuupa sa isang apartment ang suspect. Inaalam pa ngayon kung magkakilala at kung magkasama sila ng biktima bago mangyari ang pananaksak. Ayon sa isang testigo, sinubukan pa ng biktima na magmaneho pero hindi na rin nakalayo pa. Ay, yung sasakyan po bigla na lang po naka-hinto, naka-hazard. Nung silipin nila, naka-subsub na yung driver. Baka pwede susubukan niya dalhin yung sarili niya sa hospital. So dyan na inabutan ng hininga. Mabuti yung sasakyan nakatabi niya. Ayon sa Homicide Division ng Manila Police District, Chinese national ang biktima at mag-isa lang ito sa loob ng sasakyan nang mangyari ang pananaksak. Inaalam pa rin kung anong motibo ng suspect. Yung kasalukuyan namin na inaalam kung ito ba ay parehas magkaibigan or magkaaway, magkasama na ba talaga sila prior to the incident, at saka inaalam rin natin yung kanyang nationality kasi itong suspect ay mukhang Chinese national. Ipinaalam na rin ng mga otoridad sa Chinese Embassy ang insidente para makakuha ng impormasyon sa biktima at pamilya nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinagbabaril hanggang sa mapatay sa kusina ng kanilang bahay ang kumakandidatong Vice Mayor sa South Cotabato. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bakas pa ang dugo sa sahig ng kusina ng pamilya Osorio sa barangay Bukay Pait sa bayan ng Tangtangan, South Cotabato. Dito pinagbabaril hanggang sa mapatay si Jose Bobot Osorio, dating barangay chairman na tumatakbo ngayon bilang vice-alkalde ng lungsod. Kwento ng kanyang asawa,
Kahapon lang natagpuan ng kanilang kasambahay ang duguang bangkay ng 58 taong gulang niyang mister. Ayon sa mga pulis, posibleng gabi pa raw noong linggo pinatay ang biktima na tadtad ng tama ng bala. 6 na basyo ng bala ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Hinala ng mga otoridad, dito mano pumasok ang suspect papunta sa kinaroroonan ng biktima sa kanilang kusina. At ayon nga sa pamilya ay meron umano itong mga kahoy na nakaharang dito at meron ding mga hog wire. Pero sa ngayon makikita ninyo na nasira na ito at dito sa bahaging ito ay may bakas na dinaanan ng tao. Wala raw ideya si Elsie kung sino ang salarin at ano ang motibo sa pagpaslang sa kanyang asawa. Pero meron daw nangyaring demandahan sa pagitan nila ng kanyang kapitbahay na isang retiradong pulis dahil sa agawan sa lupa. So masakit yung ginawa nila sa mister ko. Bata pa man siya. Meron na raw person of interest ang mga pulis. Yun po yung pinaka nakikita nating motibo ngayon. Ang ano po? Yung personal po, personal grudge. Wala tayong motibo sa politika, ma'am? So far sir, wala pa po kami nakikitang ganong anggulo. Pero tulad po ng sinabi ko, hindi pa rin po natin tinatanggal yun. Nananatili pa sa punerarya ang bangkay ng biktima para isailalim sa autopsy. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Kahit wala ng bagyo, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa pag-apaw ng ilog. At live mula sa Tuguegarao, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, gaano pa ba kataas ang baha dyan? Julius, unti-unti na yung humuhupa kasi mas maaliwalas na ang lagay ng panahon dito sa Tuguegarao City. Pero yun nga, hindi pa rin talaga ganap ang paghupa ng baha. Sa likod ko nga, kalahati ng kubong yon ang lubog pa rin sa tubig. Ngayon pa lang bumababa ito sa ibang parte ng Cagayan, kaya nasa critical level pa rin ang Cagayan River na nagpalubog sa maraming barangay rito. Nagmistulang lawa ang malaking bahagi ng Tuguegarao City matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito. Catch basin ang lungsod ng tubig na nanggagaling sa ibang bahagi ng Cagayan at mga karatig probinsya. Kaya kahit nakalabas na ang bagyo, apaw pa rin ang tubig sa Cagayan River na lampas 11 metro pa ang taas kanina. Nagsimula lang itong humupa kaninang tanghali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tuguegarao, 40 barangay pa sa lungsod ang lubog sa tubig. Ang ilang lugar, gatuhod pa ang baha. Pero may iba ring halos umabot pa rin hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay ang tubig. Kahit pataas pa ang baha, nasa 4,000 lang ang lumikas. Karamihan sa ibang residente, hindi na umalis sa kanilang bahay, gaya ng mga taga-barangay Gosi Norte na hindi raw maiwan ang mga alaga nilang hayop. Sa evacuation center, punong-puno na po, and kung sakali man po makuha yung first floor namin, may taas naman po kaming pwedeng lilipatan. Aakalain yung dagat ang kinatatayuan ko, pero kung pagmamasdang mabuti ang mga barikada sa gilid, malalaman yung kalsada pala ito sa barangay Katagaman Nuevo. Isa ito sa mga lugar na binaha pagkatapos ng bagyong Pepito. Kaya tao man o sasakyang tulad ng tricycle na ito, hindi makatatawid dito. Bukod sa ulang binagsak ng nagdaang bagyo, nagpalala raw sa baha ang pagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam. Now is the worst among all the 6 typhoons kasi talagang tumaas ang tubig. And we have so many communities underwater, not to mention even the livelihoods of the other sectors are affected kahit pa hindi sila nabaha. Nakipag-ugnayan naman na raw ang national government sa pamahalaan ng Tuguegarao City. May isang dinaraing lang ang mga residente, lalo na yung mga laging lumulusong sa baha. Yun ang alipunga. Kaya bukod sa pangunahing pangangailangan gaya ng relief goods at inuming tubig, nananawagan din sila ng mga gamot gaya ng antifungal cream para magamit ng mga residente. Nag-aabot din ng LGU ng antibiotic para iwas leptospirosis. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Baha rin ang kalbaryo ng mga taga-Pangasinan kahit malayo na ang bagyong Pepito. Kaya nangangamba rin sila sa mga sakit na nakukuha sa baha.
Live mula sa Calasiao, Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, walang choice kundi magtiis na lang. Ganyan ang kalbaryo ngayon ng mga apektadong residente na lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay, gaya na lamang dito sa Barangay Lumbang matapos manalasa ng bagyong Pepito dito sa Pangasinan. Wala ng ulan pero lubog pa rin sa baha ang Barangay Songkil sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Mataas din kasi ang tubig ngayon sa katabing Sinukalan River matapos manalasa ng bagyong Pepito. Kaya ang kalsada rito tila naging karugtong na ng ilog. Aabot pa rin hanggang dibdib yung tubig sa ilang bahagi nitong binahang Barangay Songkil. Kaya no choice sa mga residente rito para makatawid, gumagamit na lamang sila ng mga balsa. Gaya nito, nagawa sa pinagdikit-dikit na mga kawayan. Ang ilan, biniyak na drum naman ng gamit, wag lang lumusong sa baha. Marami sa mga residenteng nakausap namin, hindi na raw ikinagulat ang sitwasyon. Basta may second floor at matatanggap na ayuda, solve nang manatili pa rin sa lugar. Sanay na kami dito. Sa amin, pag ganitong gawa ba, sanay na kami dyan, hindi na kami umalis. Bakit ho? Gawa ng mga area namin dito, mga hayop. Eh ba't ayaw nyo kung umalis? Hindi naman maalong. Pag malakas ang amin, saka na sila siguro. Nilulusong pa rin ng mga taga-barangay Lumbang sa Calasiao, Pangasinan ang mataas na tubig sa lugar. Reklamo tuloy ng mga residente, pag tumagal pa ang baha, sakit na raw ang kasunod, pati na ang pagbaho ng paa. Pag umaga, nasa baba na ako. Na ano yung paa, hindi magkakapali po nga ka, lulubog yung paa. Ang masaklap, pati ang mga tinanim nilang ampalaya, talong at malunggay sa likod bahay, hindi na mapakinabangan dahil sa magkakasunod na bagyong naranasan. Nagtanim kami. Kasi kung hindi na mabaha, may pagkukuha namin ng mga tanim, yung mga gulay. Hindi na bibili, no? Wala na. Ilan namatay na dahil sumbaha. Sa bayan ng Lingayen, pinsala rin sa agrikultura ang problema. Maraming taniman ditong lubog pa rin sa baha. Idagdag pa ang storm surge na naranasan daw sa mga baybayin. Tumaas yung tubig, dagat. For several days, hindi nakapangisda ang ating mga fisher folks. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 11 milyong piso na ang pinsala pagdating sa agrikultura sa buong Pangasinan dulot ng bagyong Pepito. Cheryl, hanggang sa ngayon, ganito ang kailangan tiisin ng mga taga rito sa Barangay Lumbang. Kung gusto nila lumabas sa may kalsada, kailangan nilang suungin o lusungin itong baha. Kailangan magdahan-dahan kasi mataas pa rin yung tubig. Actually, yung portion ko ngayon dito, kung nasaan ako naroon ngayon, mababa na ito na nasa bandang binti. Pero doon sa bandang likuran at sa kabilang street, umaabot pa ng mula bewang hanggang dibdib yung tubig o nasa halos 4 na talampakan yung lalim. Sa tansya ng mga otoridad, kung hindi na uulan, posibleng humupa raw yung baha dito sa lugar sa loob ng 4 hanggang 5 araw pa. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang Cameroonian na sangkot umano sa black dollar scam modus. Abot sa 50,000 pesos ang natangay ng dayuhan sa isang biktima. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Pinasok ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division ang hotel room na ito sa Makati. Agad na pinadapa at inaresto ang target ng operasyon na isang Cameroonian. Tumambad sa mga otoridad ang US dollar bills na ginagamit ng sospek sa kanyang pambubudol. Nabistong peke ang ilan sa mga ito. Ang modus, iaalok daw ng sospek ang mga nasabing dollar bills sa kanyang biktima. Ang script, marked money daw ang mga ito at hindi pa pwedeng gamitin o gastusin hanggat hindi ginagamitan ng kemikal. Ang biktimang si Bert nabudol na bilhin ng nasabing kemikal sa halagang 50,000 pesos. Nasilaw daw siya sa pangakong $7 million o 411 million pesos na kita kapag ginamit niya ang kemikal. Pumunta po siya dito daw sa Pilipinas, sabi niya pinadala daw po siya as representative. Nagpakilala po siya na isang doktor. Nung nagkita kami, sabi niya kailangan niya ng pera para bumili ng solution. Pinakitaan niya na ako ng video na paano yung pag-process nung
Hindi ko po alam ang tawag pala doon ay black dollar. Pero ang ending, hindi dumating ang perang gagamitin dapat ng chemical ni Bert. Ang masaklap, naningil pa raw ng dagdag na 500,000 pesos ang sospek. Dito na nagpasaklolo sa mga otoridad si Bert. Ayon si NBI, dumarami ang mga nabibiktima ng tinatawag na black dollar scam. Lalo't may ads na rin daw ang mga ito sa social media sites. Ito yung nagagamit ng mga scammer natin na sa tuwing kiniklik ito ng mga biktima natin, nare-redirect sila sa isang site or kaya sa isang account kung saan nag-advertise ng mga fake na investment o cryptocurrency platform. Inaalam pa ng NBI kung konektado ang suspect sa mga naunang Cameroonian na nahuli dahil sa black dollar scam ngayong taon. Sabi naman ng suspect, I know the Philippines is not a lawless country. I'll just leave it for the court to, to handle it. Nakakulong na ang Cameroonian sa reklamong staffa, illegal possession of false treasury or banknotes at anti-alias law. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. May pagbabago raw na mararanasan sa NAIA ngayong magpapasko. Sa ngayon, dumarami na ang mga pasahero sa paliparan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mahahabang pila sa check-in, immigration, hanggang sa final security check. Ganito ang kalbaryo ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport tuwing peak season, gaya ngayong magpapasko. Sa pangkaraniwang araw, 120,000 ang pasahero sa NAIA, pero umaabot na ito ngayon ng halos 150,000. Kaya si Rose na ihahatid ang asawang nagtatrabaho sa Singapore, nasa airport na alas 2 pa lang ng hapon, kahit alas 8 pa ng gabi ang flight. Diyan sa immigration, di ba? Matagal ang interview dyan eh. Sobrang haba ng pila. At diyan sa pag-check-in din ng mga gamit. Si Charmaine naman, napapunta sa Davao, ramdam na ang dami ng pasahero sa NAIA. Walang upuan. Gaya nito, nag-aantay na naman kami nakatayo. Pagtitiyak ng New NAIA Infrastructure Corporation na may hawak ng operasyon ng NAIA, may mga mararamdamang pagbabago sa paliparan. Christmas season 2024 will be at least 50% improvement over last year customer experience. Kung dati ay 3 oras bago ang schedule ng flight pa pwede magbukas ang mga check-in counter, ngayon ay pwede na raw itong mas agahan pa ng mga airline. Magdadagdag din ng mga otoridad ng immigration counters at immigration officers. Kung hindi kayo makikipag-operate, wala nang magagawa. Kung kinakailangan dumating ang time, masakit man, ay hindi na namin i-renew ang license nyo dahil ayaw kayong sumabay sa amin para mapaganda ang airport, gagawin namin ito. Ang Office of Transportation Security naman, ipinasa na sa NNIC ang deployment ng tauhan na mag-i-inspection sa mga bagahe. For the December holidays, asahan nyo, yung mga x-ray machines na yan, magiging operational yan. Nilalaparan na rin ang mga kalye sa paligid ng mga terminal para iwas traffic. Ito yung isang bahagi ng parking area dito sa may arrival area na NAIA Terminal 3. Ginagawa ito ngayon para maging bahagi na ng kalsada na magagamit ng mga sumusundo ng pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Balak din kasi ng San Miguel Corporation na maglagay ng dagdag na exit mula doon sa NAIA Expressway papunta dito sa Terminal 3. Kaya kailangan talaga ng ganitong kalsada para sa inaasahang dagdag na bulto ng mga sasakyan. May point-to-point bus na rin mula NAIA papunta at pabalik ng Imus, Cavite. Pinag-aaralan ng iba pang pwedeng ruta para mabilis ang biyahe sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Yan ang gustong malaman ng mga kongresista kaugnay sa misteryosong pangalan na yan na konektado umano sa ginastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang balak tantanan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa sa mga umunoy nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte na si Mary Grace Piatos. Bukod sa 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanya, makikipag-ugnayan na rin daw ang House Committee on Good Government sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay para i-verify kung meron talagang nakarehistro sa kanila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Daan-daang resibo na ginamit pang liquidate ng OVP sa confidential funds noong 2022 at 2023 ang kinikwestiyon ng Kamara. Hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin
daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke, kung paano pinirmahan ito, ay isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na kamakailan ng bise na wala na siyang balak humarap muli sa Kamara. Pero umaasa pa rin daw ang mga mambabatas na magbabago ang isip niya. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Nakakuha na ng impormasyon ng House Committee on Good Government na nakauwi na ng Pilipinas mula Amerika ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ito bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Huling gabi na po ng Grand Beanieverse Concert ng Nation's girl group na BINI. Kaya po ang mga Blooms, itotodo na rin ang suporta sa kanilang P-pop idols. At live mula po sa Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Johnny Alipoon. Johnny, kamusta na dyan? Jervy, despite the changes sa concert schedule dahil nga sa bagyo, hindi naawat ang Bloom sa pagsuporta sa Nation's girl group na BINI. From the first night hanggang ngayon na last night ng concert ng BINI, in full support ang ating Blooms. Matindi ang excitement ng Bloom sa last night ng Grand Beanieverse Concert ng Nation's girl group na BINI ngayong gabi. At gaya ng last 2 days ng concert, marami ang maagang pumila. Tulad ng magkaibigang sina Ton at Anton. Si Anton, bloomified in his BINI Maloy looks. Nakita namin yung production sa Twitter, yun yung nilook forward namin kasi sobrang bongga ng production. Si Mark Rome naman, kahit malabo ang mata, malinaw daw ang pagiging Bloom. May big screen naman daw para mas makita niya ang iniidolong grupo. Fan talaga po ang BINI, kaya gusto ko po manood. Magaganda po yung mga po nila kanta. Gaya na powerhouse performances ng kanilang guests kagabi, inaabangan din ang pasabog na lineup ngayon at kung meron bang huling surprise ang BINI sa last night ng Grand Beanieverse. Jervy, gaya nga na powerhouse performances ng kanilang mga guests kagabi, inaabangan din ang pasabog na lineup ngayon. At kung meron bang huling sorpresa or surprise ang BINI sa last night ng Grand Beanieverse. Kanina nga narinig ko, nandyan na sila Gary V, sila Maymay Entrata at syempre ang Regine Velasquez. At yan na muna ang ating mga ganapan ngayon na dito. Balik sa inyo. Naku, ang dami nating pasabog ngayong gabi. Maraming salamat, Johnny Alipoon. Susunod, 2 trabahador na libing ng buhay sa makina ng semento. Senator Raffy Tulfo at Cynthia Villar nagkasagutan at hamunan. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. At from Marimar, Andrea Brillantes, bakit naman kaya nag-aladar na Pia Wurtzbach at marami pang iba? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo,
manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkasagutan sina Senador Raffy Tulfo at Cynthia Villar matapos maungkat ang pagdalo ng dalawang quarry operators sa isang event ng DENR sa Rizal. Ang isa sa kanila nagmamay-ari ng kumpanyang tinanggalan ng permit dahil sa pag-operate ng Masungi Geo Reserve. Nasa frontline na balitang yan, si Bean Los Baños. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. Hinamon ni Senator Raffy Tulfo ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa budget deliberations kaninang madaling araw sa plenaryo. Sinita ni Tulfo ang DENR kung bakit hindi raw inimbitahan ang mga taga-Masungi Geo Reserve sa isa sa mga events nito sa Rizal para sa Project Transform. Wala rin daw inimbitahang indigenous tribe leaders at watershed non-governmental organizations. Depensa naman ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng DENR budget. Invite po sila dun sa Masungi, na taga-Masungi hindi nagpunta. Pero yung IPs may nagpunta. Show us proof like letter of invitation. Kasi siyempre, pag in-invite sila, hindi naman verbal lang yan. Yan po'y pinapadala sila ng sulat. Nasaan po yung sulat na they were officially invited? Sabi pa ng senadora, bibigyan si Tulfo ng kopya ng imbitasyon para sa Masungi. Pero kumbinsido si Tulfo na hindi talaga inimbitahan ng mga taga-Masungi. Ang mas kinainis pa ni Tulfo, ang naimbitahan daw sa event, dalawang quarry operators, na ang isa ay sinuspindi pa ang permit dahil nag-ooperate sa loob ng protected area sa Masungi. My dear Senator, when the governor is inviting people, the DNR cannot stop the governor. No, but that's the reality of life in the Philippines. Yes. Like for me, if I am in Las Piñas and the mayor of Las Piñas will invite people, I cannot say that, look, I don't like these people. You don't do that. No, ma'am. Kasi kung ako po ang nasa sitwasyon dyan at ako po ang secretary ng DNR, ako po ang may call kung sino yung mga guest na papasok. I mean, I'm a politician. You don't do that when you're a governor. Well, I'm also a politician. Napunta rin ang usapan sa plano raw ng DENR na kansilahin na ang kontrata ng Masungi Geo Reserve at ipasok ang Project Transform. Sisibakin nyo yung Masungi and then papasok ng Project Transform na kasama dyan ay itong dalawang mga grupo na sinuspindi ang permit ng DENR. Pero sabi ni Villar, pagmamay-ari ng gobyerno ang nasabing protected area kaya hindi talaga ito pwede ibigay sa pribadong sektor. Sa huli, lumusot din sa deliberasyon ng Senado sa plenaryo ang budget na hinihingi ng DENR at attached agencies nito na nagkakahalaga ng 26.37 billion pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Patay matapos matabunan ng semento ang dalawang trabahador sa San Fernando, Cebu. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang aktwal na video ng rescue operations. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pilit pang binibigyan ng CPR para ma-revive ang dalawang lalaking ito sa San Fernando, Cebu. Nailibing sila ng buhay habang nasa loob ng isang makina sa pinagtatrabaho ang paggawaan ng semento. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Kinilala ang mga biktima na sina Jonel Barwedan at Shaolin Sabayton. Sa eksklusibong videong nakuha ng News 5, makikitang nakalawit pa ang binti ng isa sa mga trabahador habang inaalis siya sa loob ng baghouse dust collector ng cement grill. Base sa investigasyon, pumasok sa loob ng makina sina Barwedan at Sabayton para alisin ang nakabarang semento sa loob. Pero nang maalis na ito, gumuho naman ang semento mula sa itaas na bahagi ng makina. Dito na sila natrap at natabunan. Doon sila nag-vacuum ng coworker. So unfortunately, habang binavacuum nila yun, bumagsak ngayon yung laman galing doon sa taas ng cement grill. Pagbaba, natabunan na sila.
Mahigit 1 oras ang lumipas bago na-recover ang katawan ng mga biktima dahil din sa chemical ng semento, nalapnos pa ang katawan ni Barwedan at Sabayton. Ayon sa mga pulis, labag sa standard operating procedure ng kumpanya ang ginawa ng mga biktima. Sa pahayag naman ng Taheo Cement Philippines Incorporated, ang kumpanyang may-ari ng pabrika, sinabi nitong ikinalulungkot nila ang nangyari. Kasulukuyan na raw silang nakikipagtulungan sa kanilang kontraktor at nangakong sasagutin ang gastusin ng mga naulilang pamilya. Iniimbestigahan na rin ng PNP at ng Department of Labor and Employment ang insidente. Emosyonal naman ang mga naulila ng mga biktima. Paano? Sorry, boy. Ako mga pangandoy nga nakakawala ro. Gano'n man ako nga magipakitaan mo nga mo-graduate ko nga nakaka. Pero lagi, wala na ka. Tulungan lang yung mga anak niya, sa pag-eskwela. Kahit mga anak na lang para makatapos ang eskwela. Sa ngayon, tigil operasyon muna ang kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Mga kapatid, ihanda na ang jacket dahil opisyal nang magsisimula ang amihan season. Ayon sa Pag-asa, mas lumakas ang high-pressure area sa Siberia. Kaya naman mas lalakas pa ang northeasterly winds o hanging amihan. Ang resulta niyan, mas malamig ng panahon sa bansa, lalo na sa northern Luzon, simula ngayong araw. Bagyang na-delay ang amihan ngayong taon. Karaniwan kasi itong nagsisimula sa kalahatian ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Another hit makeup rewind ang hatid ng aktres na si Andrea Brillantes. Pero this time, hindi lamang po isa, but 35 looks in one video. Yan nga po ang Piliin Mo ang Pilipinas makeup trend na nag-hit earlier this year. Mula sa mga pangkaraniwang Pinoy hanggang sa mga bayani noon at ngayon kasali sa transformation. Medyo late man daw si Blythe, kinarir naman niya ang kanyang 35 looks. Ang makeup rewind video na yan ay may almost 400,000 likes na. Isa na riyan ang ginayang character ni Blythe na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Eto pa, makasama na sa kapatid hit serye na Lumuhod Ka sa Lupa, si Heaven Peralejo. Papasok si Heaven bilang si Hope Soldalo. Ano kaya ang pag-asang dala niya sa buhay ni Norman de la Cruz? Alamin po natin yan sa Carlo J. Caparas, Lumuhod Ka sa Lupa. Lunes hanggang Biyernes, 7:30 p.m. sa Todomax Primetime 5 sa TV5. Pagkatapos po yan ng Frontline Pilipinas. Susunod, mahigit 300 estudyante sa ospital ang bagsak matapos madali ng panis na spaghetti. Driver na sinadyang malagasa ng mga bata at matatanda, kinuyog ng taong bayan. At Gilas Pilipinas, naka-tune up ang Meralco Bolt para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Yan at iba pa sa Frontline News sa Sports, ihahatid ng nagbabalik na PVL star, Fifi Sharma. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ang probinsya ng Catanduanes
Matapos ang paghagupit ng super bagyong Pepito, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng ayuda. Live mula sa Virac, Catanduanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kamusta ang naging pagbisita ng Pangulo dyan? Cheryl, personal na humiling kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga residenteng nasalanta ng Super Typhoon Pepito dito sa Catanduanes. Kasabayan ng pagbisita ni PBBM sa isla na hanggang ngayon pahirapan ang supply ng kuryente, linya ng komunikasyon at maging supply ng tubig. Cheryl. Sakay ng presidential chopper, inikot ni Pangulong Bongbong Marcos ang isla ng Catanduanes na unang tinumbok ng superbagyong Pepito. Kita mula sa himpapawid ang mga nagtumbahang puno at mga bahay na winasak ng mapaminsalang bagyo. Ayon sa Catanduanes Provincial Government, aabot sa halos 15,000 bahay ang nasira ng bagyong Pepito. Sunod na pinuntahan ni PBBM ang Virac Sports Center kung saan nakaabang ang mga apektadong residente. Napakalakas po ng tama ng Pepito at kayo ang nauna. Kami nasa Maynila at tinitignan namin ang sitwasyon dito sa inyo ay talaga ang naging problema dito ay yung hindi masyado sa ulan, ngunit ang lalakas ng hangin. Tandang-tanda pa raw na mga nasalanta ang hagupit ng superbagyo sa kanilang lugar. Pumasok ang dagat sa amin, yung saan ba kami pupunta? Medyo kinabahan din kay ang lakas ng hangin, pati yung tubig, malakas din. Sa tindi ng kanilang sinapit, nanawagan ng mga nasalanta kay Pangulong Marcos. Ikaw, Pre, sana matulungan mo kami kahit na maliit na bahay lang na matibay. Nakatanggap sila ng food packs mula sa DSWD. Pangako ng Pangulo, uunahin at bibigyang prioridad ang kanilang rehabilitasyon. Nagbibigay po kami, hindi pa wala pa rito, ngunit susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga tinatawag, mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako. Magdadala po kami para kahit paano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng ayuda at cash assistance na nasa 2.5 million pesos. Bukod pa yan sa 50 million pesos na halaga ng tseke na binigay ni PBBM sa probinsya. Pinulong din ng Pangulo ang mga national at local official ng Catanduanes. Dito, pinamamadali ng Pangulo ang pagtugon sa problema ng tubig, supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa probinsya. Sa ngayon, wala pa ring supply ng tubig sa buong isla, habang 13 pa lang mula sa 315 na barangay ang may kuryente. Matapos naman ang paghagupit ng magkakasunod na bagyo, nanawagan si PBBM sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang mga magarbong pagdiriwang ngayong holiday season. Hinihikayat din ang mga opisinang i-donate na lang sa mga nangangailangan ang mga matitipid nila sa mas simpleng Christmas parties. Cheryl, inirekomenda ng isa ilalim sa state of calamity ang isla ng Catanduanes. 11 bayan dito ang wala pa ring signal hanggang ngayon. Umaabot na sa higit kalahating bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura dito sa Catanduanes. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Nalason ng halos 4 estudyante sa isang universidad sa Guimaras. Yan ay matapos silang kumain ng panis na spaghetti. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kaitor. Sa ospital ang diretsyo ng mga estudyanteng ito matapos makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdumi nitong November 16. Ang mga pasyenteng yan hinihinalang biktima ng food poisoning sa isang universidad sa Guimaras. Base sa investigasyon, kumain ang mga estudyante ng spaghetti na inihain sa isang pagtitipon sa paaralan. Posibleng napanis daw ito dahil madaling araw pa ng lutuin ng caterer. Yung naidala na ng take home, kumain yung mga lipid nila. Ibig sabihin doon, hindi lahat ng nasa ospital, mga estudyante, yung iba, mga relatives nila na kumain ng dinala nila. Ayon sa pulis, aabot sa 372 estudyante ang naospital. Bukod pa rito ang mga kaanak nilang kumain din ng spaghetti. Nagpapagaling na ang mga pasyente.
Kinumpirma naman ito ng universidad at nangakong magbibigay ng tulong para sa medical expenses ng mga biktima. Iimbestigahan din daw nila ang insidente at titiyaking hindi na ito mauulit para sa kaligtasan ng mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Sumabak ang Gilas Pilipinas sa tune-up game laban sa Meralco Bolt sa kanilang training camp sa Laguna. Nasubok ang galing ng Gilas dahil kasama sa nakalaban nila ang 6'9" import na si Akel Mitchell. Naglaro din muna para sa Bolt si Gilas reserve Ange Kuwame. Tagumpay naman ang national team sa score na 96-82. Parte pa rin ito ng preparation ng Gilas sa nalalapit nilang laban kontra sa New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Parehong undefeated ang Gilas at New Zealand sa Group B ng tournament. Kaya naman crucial na maipanalo ng Gilas ang laban na ito para manguna sa standings. Sa Thursday na maghaharap ang Gilas at New Zealand. Susunod, Senator Cynthia Villar nanugod daw sa loob ng simbahan. Ang sagot ng kalaban, abangan. At ang kasalang hindi napigilan ng super bagyong Pepito. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinugod, sinigawan at minura raw ni Senator Cynthia Villar sa loob ng simbahan ang makakalaban niya sa pagkakongresista sa Las Piñas. Pero buwelta ng senadora, hindi yan totoo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Good morning, brothers and sisters. Sa kumakalat na video na ito, makikita ang may nilapitan si Senator Cynthia Villar na isang lalaking nakaupo sa harap ng simbahan. Nagulat ang babaeng katabi ng lalaki at napatayo nang lumapit sa kanila ang senadora. Ang umano'y kinumpronta ni Villar ang kalaban niya sa pagkakongresista sa Bilang Pilipino 2025 na si Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos. Sa panayam sa News 5, sinabi ni Santos na sinugod at minura daw sila ni Villar habang kasama ng konsehal si Las Piñas Vice Mayor April Aguilar na pamangkin ng senadora. Sabi niya, gago ka, tapos nag-PI po siya. Sabi niya, huwag mo na akong kakamayan, sinisiraan mo yung pamilya namin. No? Itinanggi naman ni Senator Villar na sinugod niya si Santos. Sinabi ko sa kanya yun, huwag na akong batiin kasi sinisiraan mo naman ang pamilya namin. Ba't pa niya ako lalapitan at kakamayan yun? Pinabulaan na naman ni Santos ang paratang na yan ni Villar. Kaya siya galit na galit. It's because ako kasi yung nag-expose dun sa delinquent taxes nila sa real property, taxes nila sa Las Piñas. May mensahe rin ng konsehal sa makakalaban niyang si Villar. Ipagdadasal ko na lang. And sana yung magpa-anger management siya. Mensahe naman ni Villar sa mga nambabash sa kanya online. I like to believe na ang laki ng performance ko. Kaya wala naman silang magagawa kundi gawin yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bagyo ka lang,
ikakasal kami. Yan ang pinatunayan ng isang magkasintahan sa Aurora. At kahit binabayo ng super bagyong Pipito, tuloy pa rin ang kasal. Panoorin po natin ang report ni Laila Pangilinan. Best day ever para sa couple na sina Rick at Rachel ang kanilang dream beach wedding sa Dinadyawan, Aurora. Maaliwalas pa ang panahon noong umaga. Pero biglang lumakas ang alon noong hapon dahil sa bagyong Pipito. Umabot ang alon sa venue ng kasal. May ilang upuan pang natumba. Pero tuloy ang kasal kahit basa na ang damit ng groom at bride. Ang aming kanang kamay. Handa itong aming pagitang pisngi. Hindi rin nagpapigil ang kanilang entourage, pati kanilang pamilya. Nakasama nilang nagdasal na kumalma ang dagat. Thank you for being my home that keeps me safe no matter what storms come my way. Tunay ngang walang unos na makakapagpigil sa dalawang taong itinadhana. Bumuti ang panahon kinagabihan at tinapos ng newlyweds ang kanilang kasal sa isang magarbong fireworks display. Ang kasal sa gitna ng bagyo, simula pa lamang ng marami pang pagdaraanan ni Rick at Rachel. Pero anumang unos, malalagpasan ng dalawang taong nagmamahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa pagpapalit ng Administrasyon ng Amerika, tiniyak ni outgoing U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas, partikular sa paglaban ng bansa sa karapatan para sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Personal na bumisita si outgoing U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan. Ito ay para bigyang diin ang anyay matibay na suporta ng Amerika sa pagitan ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng patuloy na panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone. We stand with the Philippines and we condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Kanina, nagkaroon ng pagkakataon sa Defense Secretary Gibo Teodoro at Austin na silipin ang modernong unmanned surface vessel na magagamit sa surveillance sa dagat. Our cooperation continues to grow. That means deepened information sharing, combined maritime activities, joint training, and capacity building. And we can do even more in the future. Kahapon, nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang General Security of Military Information Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, mas palalakasin ang intelligence sharing ng Philippine at United States military. Parte rin ito ang pagbabahagi ng US sa ilang classified technology sa bansa. Kaya mas mapapabilis na rin ang pagbili ng Pilipinas ng mga modernong military equipment mula sa Amerika. Bagay na hindi nagustuhan ng China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang daan para sa kapayapaan ay ang pagiging independent o malayo sa impluwensya ng ibang mga bansa. Pinalaga naman ni Teodoro ang pahayag niya ng China at sinabing napapraning lang ito. If you were paranoid, you wouldn't comment about it so far as I'm concerned because it is something bilateral to the United States and the Philippines. Ngayong 2 buwan na lang bago magpalit ng administrasyon ng Amerika, naniniwala si Austin na hindi basta-basta magbabago ang matibay ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado ang pagpasa sa 2025 National Budget. Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Marcos ang pagpasa sa 6.3 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Yan ay para raw masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga may mahahalagang katungkulan. Ngayong araw, target tapusin ng Senado ang deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang budget. Sa susunod na linggo naman ito planong ipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Matapos niyan, isasalang na ito sa Bicameral Conference Committee para maitugma ang pagkakaibang probisyon nito sa ipinasa ng Kamara.
Nakausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at US President-elect Donald Trump sa telepono. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang tumawag kay Trump para batiin sa pagkamanalo nito sa US presidential elections. Ayon sa Pangulo, maganda raw at produktibo ang kanilang pag-uusap. Bukod sa kamustahan, pinag-usapan din ng dalawa ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Kilalang strikto sa kanyang immigration policy si Trump. Pero hindi pa raw na pag-uusapan ng dalawang leader ang magiging kapalaran ng daang-daang libong undocumented na Pilipino sa Amerika. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap na raw ang gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia para ilipat ng kulungan dito sa bansa si Mary Jane Veloso. Ayon sa DFA, posibleng ilipat si Veloso sa Pilipinas para dito natapusin ang kanyang sentensya. Umaasa ang DFA na marisolba na ang isyu para mabigyan ng hustisya si Veloso at kanyang pamilya. Kasabay nito ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Inaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa drug trafficking. Sinintensyahan siya ng death penalty. Pero naantala ang pagsalang niya sa death row matapos bigyan ng temporary reprieve ni dating Indonesian President Joko Widodo. Lusot na sa komite sa Kamara ang mga panukalang batas na nagbabawal sa lahat ng klase ng pogo sa bansa. Hindi raw kasi sapat ang executive order ng palasyo tungkol sa pogo ban. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Inaprubahan ng House Committee on Games and Amusement ang 4 na panukalang batas na nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Pero bago yan, tinalakay ang kahalagahan ng pagsama sa panukala ng pagbawi sa pogo-related licenses na binibigay hindi lang ng PAGCOR pati ng iba pang ahensya tulad ng Special Economic, Tourism at Freeport Zones. Tingin kasi ng komite, hindi sapat ang Executive Order No. 74 ng Palasyo na nagbabawal sa mga pogo. The President said, no law is necessary. How would you reconcile? Maybe the law, it has a general mention of granting of license, but when it comes to gaming, it has to be very, very detailed. Nakiusap naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na wag sanang isama sa ban ang mga tinaguriang Special Class Business Process Outsourcing o BPO. Yan ang nagbibigay ng support services sa gaming industry na mahigpit naman daw binabantayan. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang pagpapasara ng PAGCOR sa mga pogo na tinatawag na ring Internet Gaming Licensee o IGL. Sa datos nila kahapon, 27 na lang ang natitirang IGL sa bansa. Nakauwi na rin daw ang mahigit 10,000 foreign pogo workers. Kalahati yan ang bilang ng mga nag-apply para makabalik sa kanilang bansa ayon sa Bureau of Immigration. Ayon pa sa PAGCOR, nagsimula na rin ang job fair para sa halos 30,000 Filipinong apektado ng pogo closure bilang bahagi ng pagpapatupad sa EO74. Pero tila nakukulangan pa rito ang isang mambabatas. Kung sino po yung nag-act na chairperson from PAGCOR regarding the Technical Working Group on Employment Recovery and Reintegration, may we ask Mr. Chair that he would submit yung plano po nila at saka strategy to this committee para makita natin kung talagang ginagawa yung trabaho. Mahigit 10,000 job vacancies naman ang alok ng DOLE sa naturang job fair para sa mga Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa pogo ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang ilang proyekto ng National Irrigation Administration sa budget hearing sa Senado kahapon. Nakatenga lang daw kasi ang proyekto kahit na milyon-milyon ang inilaang pondo ng pamahalaan dito. Nagbabalik si Ria Fernandez. Umpisa pa lang ng budget hearing ng National Irrigation Authority sa Senado kahapon, inungkat agad ni Senator Raffy Tulfo ang di matapos-tapos na konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa San Jose, Tarlac.
5 dekada na raw kasi ang plano rito para sana maging patubig sa libo-libong ektaryang sakahan doon. Ayon pa kay Tulfo, halos 300 milyong piso rin daw ang inilalaang pondo ng pamahalaan para rito. Pero hanggang ngayon, phase 1 pa lang ng proyekto ang natatapos. Dumipensa naman para sa NIA si Senator Amy Marcos na siyang sponsor ng kanilang 2025 budget. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NIA by 2027, matatapos na itong balog-balog. Fully completed na. One of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at walang activity. Ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH. Dito na rin nabisto ang paghingi ng pondo para sa phase 2 ng project. Pero hindi naman ito umuusad. Ang tanong, saan ito napupunta? The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa phase 1? Sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. Nandoon pa. At ngayon, maghihingi ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung ganoon, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto nito. Hindi rin nakalampas kay Tulfo ang Bulo Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan. Mula kasi ng pasinayaan ng halos 1 bilyong pisong irigasyon noong 2018, tila nauwi lang ito sa isang fountain. Dahil dito, nagkasundo ang mga senador na isa lang ang issue sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para maimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Patay ang isang binatilyo matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck sa Naga City, Cebu. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa. Nakahandusay sa kalsada at bali ang kanang paa. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng binatilyong rider ng madatnan sa Oling Road sa Naga City, Cebu kagabi. Siya si Jesse Dale Abadies, 17 years old. Lumalabas sa investigasyon na nag-overtake si Abadies hanggang sa nasalpok siya ng kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, walang lisensya at rehistro ang motorsiklo. Wala rin siyang helmet kaya gano'n na lang katindi ang sinapit ng rider. Naaresto ang truck driver pero kalaunan ay pinalaya rin matapos makipag-areglo sa naulilang pamilya. Nangako ang driver na sasagutin ang gasto sa pagpapalibing ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, simula po ngayong araw, mas mararamdaman na ang malamig na panahon dahil sa pagpasok ng hanging amihan. At sa ating pong mga Pilipino, hudyat na rin ito ng papalapit na Kapaskuhan. Pero alam nyo bang ang amihan season ay iniuugnay rin sa tinaguriang deity of the wind na si Amihan? Sa Philippine mythology kasi, si Amihan ay sinisimbolo ng isang gintong ibon at sinasabing isa sa mga unang creature na nabuhay sa universe. Kasama po niya sina Bathala at Aman Sinaya. Ayon nga po sa alamat, anak si Amihan ng supreme deity na si Bathala. Kapatid naman po niya si Habagat. Kapag naglalaro raw ang magkapatid, ay palagi silang nakakasira ng mga bagay sa lupa. Kaya para mabawasan ang destruction na hatid nila, nagdesisyon ang kanilang ama na bigyan ng magkapatid ng kanya-kanyang panahon para maglaro. At gaya ng alam na natin ngayon, kapag panahon ng habagat, madalas siyang nagpapaulan. At kapag panahon naman ni Amihan, malamig na hangin ang kanyang pinaiiral. Ano't anuman, ang alamat na yan ay bahagi po ng ating kultura. Kaya paminsan-minsan, maganda ring alalahanin at alamin dahil ang K-alaman ay maituturing ding K-yamanan. K? Okay.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, opisyal nang inulunsad ang streaming platform na Max, kung saan mapapanood ang ilang paboritong series at pelikula tulad ng Harry Potter at Game of Thrones. At live mula po sa BGC, nasa frontline ng balitang yan, si Von Belinario. Von, anong inihanda ng Max dyan? Yes, Jervy, mga kapatid, Christmas feels na nga ang vibes dito sa BGC matapos pa ilawan ang iba't ibang atraksyon para yan sa official launching ng pinakabagong streaming platform na Max. Kilabot at cinematic vibes ang hatid ng The Last of Us Dead 3 na mula sa hit series tampok sina Pedro Pascal at Bella Ramsey. Dadalhin naman tayo at feel na feel ang Westeros at Winterfell Castle ng Weirwood 3 mula sa hit series na House of the Dragon na prequel ng award-winning series na Game of Thrones. At para sa mga Filipino Potterheads, damahin at enjoyin ang Hogwarts at pwede ring mag-ala-wizard sa Harry Potter Floating Candle Tree. Lahat ng yan ay paandar dahil official na ngang available dito sa Pilipinas ang streaming platform na Max. Mapapanood rito ang iba't ibang well-loved brands tulad ng HBO, Cartoon Network, TLC, DC Universe at Harry Potter. And speaking of Harry Potter, special guest nga ngayon sa event dito ang Weasley Twins na sina James at Oliver Phelps. Syempre, available ang Max sa Signal. Jervy, mga kapatid, no, para sa mga gustong ma-experience yung pailaw dito ng Max, libre itong mapupuntahan dito sa BGC starting today at magtatagal ito hanggang sa January 2025. Kaya naman mga kapatid, experience and feel it to the max. Yan ang latest mula rito sa BGC. Mrs. Whiteson. Maraming salamat, Von Belinario. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Tuesday. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Nakuha na sa wakas ng Zeus Coffee Thunderbells ang kauna-unahan nilang panalo sa PBL All-Filipino Conference ngayong Tuesday. Tinuldukan ng Thunderbells ang kanilang 20-game losing streak matapos pataubin ang Nextled Chameleons sa loob ng 4 sets kanina. Nanalo pa sa first set ang Nextled, pero nabuhayan ang Zeus Coffee at tinapos na ang game sa sumunod na 3 sets. Top scorer sa game si Jov Gonzaga na gumawa ng 23 points. Habang nag-ambag naman ng 16 points ang prize rookie ng Thunderbells si Thea Gagate. Susunod na magtatapat ang PLDT kontra sa Galleries Tower High Risers. Target ng PLDT ang isa pang panalo para mapantayan ang Akari bilang leaders ng conference. Susubukan naman ng Galleries na ma-upset ang mas experienced na hitters. Tutok lang po sa volleyball action sa PVL. Mapapanood ang mga laban sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app. Samantala, tumanggap si double Olympic gold medalist Carlos Yulo ng Athlete of the Year Award mula sa isang magazine. Iginawad ni Esquire Magazine kay Kaloy ang award dahil sa kanyang perseverance. Mula pa lang sa mga playground sa Maynila, tuloy-tuloy daw ang hard work ni Kaloy hanggang sa makuha ang gold sa Olympics. Siya rin ang Athlete of the Year ng magazine. Ibinibigay ng Esquire ang award sa mga outstanding individuals sa iba't ibang larangan. Nagpasalamat naman si Kaloy sa award at hindi pa rin daw siya makapaniwala sa buhos ng blessing sa kanya. Susunod, mag-aangkat na mga gulay, solusyon nga ba sa pagtaas ng mga bilihin dahil sa mga bagyo? At Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio sumabak na rin sa pagko-coach sa boxing. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isang kakaibang nilalang ang tumambad sa dalampasigan ng Dumanhog, Cebu. Ginulantang niyan ang mga residente dahil isa raw itong halimaw ng dagat. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni John Aroa. Nabulaga ang mga residente nang tumambad ang isang higanting lamang dagat sa dalampasigan ng Dumanhog, Cebu. Kapansin-pansin ang mga naglalakihang buto na naaagnas ng halimaw umano ng dagat. Nangangamoy na rin ito. Sa ngayon, palaisipan kung anong klaseng hayop ang nadiskubre sa dalampasigan. Pero sa tingin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng isang uri ito ng balyena. Hindi mo na ma-identify anong klaseng marine mammal siya because yung morphology niya hindi na clear because of the decomposition. Paalala ng mga eksperto, ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng mga patay na hayop na napadpad sa mga dalampasigan. Delikado ito sa kalusugan. Posible ring ilang buwan ng patay ang naturang nilalang. They carry a disease. Baka contagious siya or transmittable siya sa another animal or sa tao. Inatasan naman ng BFAR ang LGU na magkaroon ng proper disposal sa naaagnas na lamang dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Tumaas ng hanggang 60 pesos ang kada kilo ng gulay sa Quezon City. Kulang daw ang supply dahil sa nagdaang bagyo. Kaya pinag-iisipan ng Department of Agriculture ang importation. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kaitor. 600 pesos ang arawang budget ni Judeline para sa pagkain nilang mag-ina. Para mas mapagkasya at makakuha pa rin ng sapat na sustansya, tingi-tingi na lang ang bili niyang mga rekado para sa ulam. Paunti-unti lang po yung pamimili namin. Binabudget lang po namin kung ano lang po yung makakasya. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umaabot ng hanggang 60 pesos ang itinaas ng presyo ng ilang gulay. Partikular dyan ang kamatis. 20 hanggang 50 pesos naman ang iminahal ng siling labuyo at pansigang. Pati na rin ang bell pepper, talong, ampalaya, pechay at repolyo. Ayon sa ilang nagtitinda, hirap silang makakuha ng supply matapos manalasa ang Super Typhoon Pepito. Lalo pang tumaas. Lahat halos lang galing ng Biskaya na humina yung dating nila. Nasa 10 billion pesos ang pinsala sa agrikultura sa 5 magkakasunod na bagyo mula Christine hanggang Ophel. Hindi pa kasama riyan ang bagyong Pepito. Grabe yung damage. Historical na persistent na mataas yung presyo rin ng gulay, both highland and lowland vegetables. Pinag-aaralan daw ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng gulay para pahupain ang presyo nito sa merkado. Tutol naman dyan ang Sabahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang problema natin sa mga vegetables, highly perishable yan. Kung mag-i-import ka and it will arrive several weeks after, bakit ang hindi unahin tulungan yung ating mga farmers na makabawi at makapagtanim ulit? Ayon naman sa DA, susuyurin muna nila ang mga supply sa ibang lugar gaya ng Cebu, Bukidnon at Northern Mindanao bago magdesisyon sa importasyon. Bukod sa gulay, tinitingnan din daw ng DA ang posibilidad na mag-import ng dagdag na 8,000 metric tons ng isda kabilang ang galunggong at mackerel. Target maparating ang fish import sa bansa sa unang 2 linggo ng Disyembre para matiyak daw na may sapat na supply lalo na ngayong darating na Pasko. Una nang nag-angkat ang DA ng 30,000 metric tons ng isda. Ngayong magpapasko, higit 100 Noche Buena items na rin ang nagtaas presyo. May 100 brands naman na hindi gumalaw ang presyo at may ilan na nagmura. Naglabas ng bagong price guide ang DTI na epektibo hanggang matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Supportive si Tokyo Olympic silver medalist Neshty Petesio sa boxing journey ng kanyang pamangkin. Sa isang Instagram post, ipinakita ni Neshty na hands-on siya sa pagme-mentor sa kanyang pamangkin. Unang sabak pa lang daw ito ng kanyang pamangkin sa ring. Mismong si Neshty daw ang naka-inspire sa kanyang nephew. Gaya ni Neshty, gusto rin daw ng kanyang pamangkin na makatulong sa pamilya through boxing.
Promise pa ni Neshty, lagi niyang sasamahan ng kanyang pamangkin sa boxing journey. 7 years old lang si Neshty nang magsimulang magboxing para maihahon sa hirap ang kanyang pamilya. Determinadong talunin ng Philippine Women's Futsal Team ang Vietnam sa elimination round ng AFF Women's Futsal Championship sa PhilSports Arena. Makakaharap ng Pinay 5 ang powerhouse team ng Vietnam ngayong gabi. Crucial ang game dahil top 2 teams lang mula sa 6 na kalahok ang uusad diretso sa finals. Habang ang next 2 teams naman ang maglalaban para sa bronze medal. Sabik makabawi ang mga Pinay matapos tambakan ng Thailand sa score na 7-0 sa last game nila. Habang target naman ng mga Vietnamese na ma-maintain ang kanilang momentum after ng kanilang 5-2 victory kontra Myanmar. At yan ang sports updates natin ngayong Tuesday. Thank you so much for tuning in. Ako po si Fifi Sharma. Ayan, mga kapatid. Ayan. Talaga pumalakpak tayo. Kasi bukas... I'm so happy for Fifi kasi nandito na naman siya. At saka, yan ang gusto mong career, di ba? Sabi mo, eventually, ayan. Opo. Hey, i-claim mo na yan. Embrace mo na. Opo, gusto ko po itong career. Yes, claim it. Ano kayang masasay ni Tito Mikey niyan? Tito Mikey? More racket siya. More racket? More racket siya. Okay. And more racket for Fifi. Tama. Mga kapatid, 36 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyon dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.